Good day, teachers! Narito na ang AP7 Week 4 Session 2. Panoodin ang buong video para makuha ang 4-digit code na mag-a-appear sa inyong lower left screen. Ngayong araw, maglalakbay tayo pabalik sa kasaysayan upang tuklasin ang isang napakahalagang yugto sa ating rehiyon, ang Imperyong Maritima at Kalakalan sa Timog Silangang Asya. Sa araling ito, inaasahan ko na maipaliliwanag ninyo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Imperyong Maritima. Matutukoy ninyo ang naging mahalagang papel nito sa Kalakalan. At higit sa lahat, mapahahalagahan ninyo ang dagat bilang isang pangunahing daan ng ugnayan ng mga tao noon at ngayon. Bago tayo tuluyang pumalaot, magbalik-aral muna tayo saglit. Subukan nating isipin. Sino nga ba ang mga Austronesiano na tinalakay natin noong nakaraan? Ano nga ba ang naging kahalagahan ng kanilang paglalayag? At sa tingin ninyo, ano kaya ang naging papel ng malawak na karagatan sa kanilang pamumuhay noon? Upang mas lalo nating maunawaan, tingnan natin ang larawang ito ng isang sinaunang dongan sa Timog Silangang Asya. Pansinin ninyo ang bawat detalye. Ano kaya ang ginagawa ng mga tao sa paligid? Bakit kaya napakaraming naglalakihang barko ang nakadaong dito? At ano kayang mga produkto at kagamitan ang ipinagpapalit nila sa isa't isa? Ang mga tagpong tulad nito ang nagpapakita sa atin kung ano nga ba ang kahulugan ng isang imperyong maritima. Kapag sinabi nating imperyong maritima, ito ay tumutukoy sa isang makapangyarihang kaharian na yumaman at naging matatag sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga rutang pandagat. Ang kanilang lakas at kapangyarihan ay nakabatay mismo sa dagat, sa kanilang kahusayan, sa paglalayag, sa estratehikong lokasyon ng kanilang mga daungan, at sa masiglang kalakalan. Kaya kapag narinig ninyo ang salitang maritima, 4 na bagay agad ang dapat nating tandaan: dagat, paglalayag, dongan, at kalakalan. Ito ang 4 na haligi ng kanilang kabuhayan at kapangyarihan. Ngunit paano nga ba naging ganito kamakapangyarihan ang mga imperyong ito? Una, kontrolado nila ang mga pangunahing dongan na nagsisilbing hintuan ng mga barko. Dahil dito, dinarayo sila ng maraming dayuhang manggangalakal. Pangalawa, hawak nila ang malalawak at mahahalagang rutang pandagat kung saan dumadaan ang mga produkto mula sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre, ang lahat ng ito ay nabunga ng labis na kayamanan mula sa buwis at palitan ng kalakal. Bilang halimbawa, nariyan ang tanyag na imperyo ng Srivijaya, isang napakalakas na kahariang nakabatay sa dagat at kalakalan na nagkontrol sa mga kipot sa rehiyon. Kasunod din nito ang tanyag na Imperyong Majapahit na kilala bilang isa sa pinakamalaking imperyong maritima sa buong Timog Silangang Asya. Dito natin makikita ang napakalaking papel ng kalakalan. Hindi lamang ito simpleng pagpapalitan ng mga pisikal na produkto tulad ng mga pampalasa, tela, at porselana. Sa pamamagitan din ng kalakalang ito, nagkaroon ng pagpapalitan ng kultura, pagbabahagi ng mga bagong ideya at teknolohiya, at higit sa lahat, ang mabilis na pag-unlad ng kabuhayan ng mga mamamayan sa rehiyon. Maliban sa kalakalan,